Uy, narito tayo muli, Lilit. May katanungan ulit pumasok, Ayun. which we will discuss and ask Theo. Kaya ka ba yun? Kaya natin, with the help of the Holy Spirit and God, Yes. and aside from our theological studies, Yeah. which is, I think, a gift of faith to the faithful by Don Bosco School of Theology here in Better Living, Parañaque. Palagay ko naman sa inyong nakikinig sa amin o nanonood, pwede naman siguro tanggapin na minsan, ako din mismo, kapag pwede natin sabihin, pag-aaralan ko pa yan. Kaya nga it's a school of theology. We're all learners. That's true. Lahat po tayo ay journeying towards a better understanding. And of course, kaya nga better living a better living of our faith. Di ba? Nakaisa ka dun eh. Oo. Hugot ko yan. Now, exactly yung sinabi mo word na journey. Kasi ito yung pumasok na tanong na tinatanong ng karamihan. Maaring, kasi our journey as Catholics or Christians is we all know either our journey will lead us to heaven and hell, tama? Or hell. Now, ang tanong, since halimbawa nag-confess ka, napatawad yung kasalanan mo, namatay ka, ang i-expect mo, diretso kang langit. Tama. Ang tanong, bakit may waiting level na tinatawag na hindi ka napunta sa impyerno pero there's the doctrine ba o dogma of Doctrine. purgatory, the existence of purgatory. Di ba yung purgatorio, minsan pag masama ang loob mo, yung tunay na masamang loob physically, pinupurga ka. So it's a kind of cleansing. Kasi nga, somehow, the saints in heaven are those who have been given the gift of total cleansing. So sabi mo, oy, Father, na-absorb naman ako sa aking pagkakasala bago namatay Bakit ako pupunta pa rin sa cleansing na yan ng purgatorio, di ba? Kasi during the confession, sasabihin ng pare, I absolve you from all your sins through the ministry of the church, di ba? And that is, ang Diyos, talagang pinatawad ka sa kanyang unlimited mercy, patatawarin ka niya through and through sa iyong pagkakasala, sa offense mo sa kanya. Pero madalas, ang ating offense, ang kasalanan, naka-offend tayo ng tao. Oh. Nakahingi ka ba ng patawad sa taong yun? O nagkumpisal ka lang? Di ba? So kung halimbawa, ang na-confess kong kasalanan, nagnakaw ako, Father. So mapapatawad ako nagnakaw ko, pero hindi ko pa alam kung ano yung effect dun sa nanakawan. Oo. Tama? Kunyari, nanakawan mo isang mahirap na tao. Or, sabihin nga natin, very ordinaryong worker, na nag-suffer siya. Naghirap siya. Kasi hindi niya napakain ng tama ang kanyang pamilya. Kasi nawalan siya ng pera. Sabihin lang natin, 200 pesos. Diba? So yung consequence na yun na tawag natin ngayon, injustice. Nakasakit ka Hindi lang nung taong pinagnakawan mo Pati ng mga effect dahil nanakawan siya. So, di ba ang tawag doon, pag meron kang ninakaw, dapat ibalik mo, bayaran mo. O, paano mo mababayaran yon? Kung tatanggapin mo lang ang blessing ng Diyos. Ang Diyos ba ang magbabayad ng pera? At namatay ka na. Namatay ka na. So, ang kalalabasan nito, may pagbabayad tayo sa kabilang buhay. Na hindi naman, kasi, sabihin nga natin na ang mercy ng Diyos is unlimited. So, yung purgatory is actually an understanding ng simbahan na hindi naman siguro pupunta ka sa impyerno dahil dyan Pero siguro sa pagmamahal ng Diyos, merong paraan na meron pang cleansing. Kasi nga, for the injustice you have done to your fellows. So, if I were to extrapolate it, I don't call it as a disciplinary stage. But there's a circle of love happening somewhere. Like, you sinned, and it's your relationship with who you sinned against is a
pagkukulang sa love, na dahil sa love na ito, pwede kayo ipagdasal ng mga santo sa langit or ng mga nabubuhay sa mundo pag nasa purgatorio ka. And this cleansing is actually a circle of love. Correct. Meron siyang tinatawag nating communion of saints na sa ating katekismo meron tayong the Church of the Saints. Ang tawag ay the church that is the triumphant church. Tapos tayo ang tawag sa atin mga militant, fighting. Pero meron ding suffering church. At yung suffering church na yan, yun ang ating nasa purgatorio. Eh dahil isa lang tayong katawan ni Cristo, the church, no? Hindi simbahan pong, parang building, hindi na tayo magkakapatid kay Cristo, nagkakatulungan tayo. So, itong mga taga-purgatorio, makakatulong sa atin. By their cleansing and by their suffering, siguro matutulungan din tayo sa ating mga pangailangan. So, it's good to pray to the faithful departed. Pero mas mahalaga siguro on our part to pray for the faithful departed. Kasi, ang sabi sa ating doktrina, they cannot anymore apply For themselves what they are undergoing as a cleansing. But it could also be a cleansing offered for our lives. So, meron niyang parang, hindi naman ex-deal, Suportahan suportahan. Yan. between all these three churches. Yes. Okay, ang O galing, sabi di ba? natin ngayon, sa ating panahon, kailangan ng balikatan. Mm. Or, sabi natin, di ba, pagbayanihan. So, I think it's community. It's more important is, we are a community of faithful and different stages. And it all boils down to a community of helping each other for salvation. Correct. Tama, no? Pero yun ang maganda dito sa sinabi po ni Lilith. Di ba unlimited ang pagmamahal ng Diyos? Correct. Hindi ba pwedeng pati yun tanggalin na rin ng Diyos yung stage ng purgation na yun? Well, you can say that is very possible for God. Pero dahil nga tayo ay merong participation, ba't pa tayo binigyan ng huwisyo, ng kaalaman at damdamin, intellect and will, hindi naman pinapagamit sa atin ng Diyos. Parang, ako na lang bahala. Ako na lang bahala. Di ba? Ang feeling mo nun is that parang, inutil ka na ngayon. Useless ka. You become passive. I think, with the doctrine of purgatory, it engages us on earth and the saints in heaven to show that love for someone na wala naman sigurong may babalik sa ating pagmamahal. It become unconditional. So, kagayata ng ating isang episode about suffering in this world, suffering in the next world is also meant for exercising love for one another. So, halimbawa, namatayan ako ng mga kamag-anak. Halimbawa, 1 year na silang patay. But, I don't know if they went to hell or purgatory. So, yung mga eternal rest grant unto them, pwede ko bang gawing specific? Although hindi ko alam. Hopefully, I believe they went to heaven or purgatory. So, baka papagdasal ko kasi nasa hell. That's very true. Alam niyo, para sa akin, ewan ko, hindi ito doktrina ng simbahan. Ang tatay ko, matagal na patay, 47 years ago. No? Mag-50 years ago next year. I'd never anymore ask eternal rest grant unto him, O Lord. Pero what I asked my dad kasi is to help people that I know that needs assistance. Okay. And you know, ang effect nun, nangyayari. So, kunyari, humingi ako kay Saint Padre Pio at tinulungan nga with that intercession na sinabi ko, or meron kunyari humingi ng anak at hiningi kay Saint Dominic Savio at nagkaroon nga ng anak. No? Nagkaroon nga ng ganong klaseng milagro. Ito nga, palagay ko, itong magiging bagong santo, Carlos Acutis, humingi sila. So you're sure na sila'y kasama na ng Diyos kasi nakakagawa sila ng mabuti. Di ba?
So, marahil, when you say na matagal na palang namatay, ito, after 1 year, kaya nga may tayong babang luksa, hopefully, we're not able to measure the unlimited love of God. Hopefully, we could always pray for somebody specifically in need. Okay. Lalo na pag, siguro, Dahil mahal natin eh. mahal natin, pero dahil tayo malapit sa taon to, alam din natin yung kanyang pagkakasala. Tama. Baka nakita rin natin ang kanyang weakness. Tama. Kunyari, ang tatay ko Diba, madali magalit. madali magalit, ang init kagad ng ulo, mabilis ang bibig, no? Matalas. Nakakasakit. Marahil, marami siguro siyang na-offend beyond me, beyond our family. So maybe in that case, no, I think deterrent rin ang purgatory as a doctrine of the church. While it is an act of mercy on the part of God, parang interpreting the good mercy of God, He doesn't want anyone in hell. But nevertheless, meron tayong responsibilidad about our actions for each other. Alam nyo, merong tinatawag na parang maganda pag-usapan yan eh. Yung sinasabi nila na indulgence. Indulgence. Temporal and permanent. Siguro Plenary. meron kailangan isang episode para sa Oo, indulgence na kailangan yan eh. Nakakabit nitong purgatorio. But for the meantime, maganda sigurong buuin ito na hindi lang ang inang simbahan yung nagtitipon sa simbahan na ating nakikita. Kasi mismo sa misa, pinagdadasal natin ang ating sarili. Remember your church, Lord. Spread throughout the world. Bring her to grow in charity. Di ba? Pangalawa, remember those who have, our brothers and sisters, who have fallen asleep in the hope of the resurrection. Yun ang patay. Yun ang purgatorio. Pero, have mercy on us, Lord, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph Erswa, kasama rin pala ang mga santo. Sa Santa Misa po, andun ang people in purgatory. We remember them. Andun po tayo, not only us, spread all over the world. That's true. Tapos, andun rin yung mga santo. So, merong nagkaroon ng vision na yung ating nakikitang physical sa misa, hindi lang yun ang nasa loob ng misa. Why? Nag-unite lahat. Oo. Bakit? Andun si Kristo. Andun ang anak ng Diyos. The center, not only of our faith, but the center of the love of God. And when we celebrate and make that present, everyone else would like to be present, to be counted in that celebration. Kaya pala sinasabi together with all the choirs of angels in heaven, kasama sila. Pati sila sa holy, holy, holy. At sa I believe in the communion of saints, kasama yung purgatorio. Yun. So maganda rin po yung indulgence kasi there are ways to have graces, right? Like, in case in the hour of our death, nakapagpuhunan. Like the rosary, I think, or yung Eucharist. Alam nyo, ang puhunan siguro, I think is it's a what we wrong will word. say, hindi, pwedeng sabihin corporal works of mercy, Ayun. spiritual works of mercy. Yan, malaking usapan yan. Maybe magandang tanungan yan. Topic. Pero, in just a little bit, sabihin natin, pwede natin gawing ang purgatorio dito na sa lupan to by doing good works. Good works. Kasi nga, we have done bad things and hindi natin ma-retrieve. Sabi nga na, water under the bridge. Tapos na eh. Hindi mo na mababalikan eh. And yet, we can pass it to someone else that maybe is suffering. And therefore, the corporal works, I was hungry, you fed me. Diba? Enter into the kingdom of God prepared for you from the beginning of the world. Example ng corporal work of mercy. Yun, feeding the hungry, Ayun. giving water to the thirsty, Visiting the sick. visiting the sick, those in prison. At sabi nga na, burying the dead. Wow. Part yun. Wow, nice. So we can, hopefully we can discuss indulgence and corporal works of mercy. Kasi magtanong kayo para alam din namin kung ask Teo, what areas of faith or your relationship with God
would you like to know more about? And of course, you'll know more if you try to enter the School of Theology of Don Bosco. Nakakatuwa po ang inyong presensya dito. Kasi nakikita kong interesado pala kayo. Mabuhay, hindi lamang para sa pansamantalang pangkasalukuyan na kamunduhan natin. Pero naalala natin, meron tayong kaluluwa na dapat nating magtulungan tayo para maisaayos rin natin ang pamumuhay spiritual. So we'll see you again. Thank you. And keep on asking Theo. Yes.